Lord's Day, kaya tayo'y patuloy na magpupuri hindi lamang po sa buhay ng ating mga mother na ating sineselebrate sa araw na ito, kundi sa lahat ng nakakaranas ng kabutihan at pagsama ng Diyos. Tayo po ay magpupuri at sasamba. Kaya inaaniyahan ko po ang bawat isa na tumayo. Let us all stand. Tayo po ay mag-aalay ng mga papuri, awitin sa ating Panginoon. Pero bago po tayo umawit, hayaan niyo po ako nabasahin ang kanyang mga salita mula sa Salmo o mga awit o Psalms sa English. So, Kabanata 121, talata 1 hanggang 8. Sabi po dito, tumitingin ako sa mga bundok. Saan kaya nanggagaling ang aking saklolo? Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon, na gumawa ng langit at ng lupa. Hindi niya papayagan na ikaw ay mabuwal, siyang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Pakinggan mo ito, ang nag-iingat sa mga tag-Israel ay hindi umiidlip o natutulog. Ang Panginoon ang nag-iingat sa iyo, siya'y kasama mo upang ikaw ay patnubayan. Hindi makakasakit sa iyo ang init ng araw o ang liwanag ng buwan kung gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan, pati ang buhay mo'y kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo, nasaan ka man ngayon at magpakailanman. So dito makikita natin na yung tulong, yung pag-iingat, yung pag-aalaga, yung pag-aaruga, yung pagsama, hindi natin siya makukuha sa mga nilikha ng Diyos, kundi sa mismong lumikha nito. So sa ating Diyos, ang ating Panginoon, na siyang nagbabantay, nag-iingat sa atin, di ba? Alam natin yung mga mother, yung mga nanay, grabe yung pag-iingat niyan sa kanilang mga anak, pag-aalaga. Kahit madaling araw, gabi, lalo na kung mga baby pa, no? Talagang gising yan para bantayan yung kanilang mga anak. Pero ito ang tatandaan natin. Meron, sabi dito, di ba, na nag-iingat, nagbabantay sa atin at hindi siya natutulog, hindi siya napapagod. Kaya patuloy nating mapanghahawakan yung pag-iingat at pagsama, yung pagprotekta ng Diyos sa atin na makapangyarihan sa lahat. Iingatan niya tayo sa lahat ng kapahamakan, yung buhay natin, may pagkakatiwala natin sa Diyos. At hindi lang ngayon, sabi, kung nasaan man tayo ngayon, bukas at maging magpakailanman, patuloy nating mararanasan ang presensya ng Diyos. Kaya nga, ano man yung mga na-experience natin sa kapaligiran, sa sobrang init ng panahon, sa mga problema na ating pinagdadaanan, tandaan natin that our help comes from the Lord. Yung ating tulong ay nagmumula sa ating Diyos na siyang lumikha sa atin, makapangyarihan sa lahat, dakila ang ating tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Kaya palakpakan natin siya at nawa sa ating pag-awit bilang ito yung naranasan natin at mararanasan natin sa Diyos, patuloy tayo magkaroon ng pasasalamat sa ating puso. Patuloy na pasalamatan natin ang ating Diyos sa bawat umaga na ipinagkakaloob niya sa atin. Come on, church, let's worship! Yes! Kung binigyan kayo ng Diyos panibagong araw, tayo magpasalamat sa Kanya. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon
Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Yes, salamat na Diyos. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko nagpupuri. 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 Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo maipapalitan. Jesus, sa buhay ko, ika'y tumilos at tumabay. Wala sa iyo maipapalitan. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo maipapantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y tumilos at tumabay. Wala sa iyo maipapantay. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahilig ka, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit
ating mga buhay. Kaya hindi tayo matatakot, hindi tayo mangangamba, hindi tayo magkukulang. Kaya nga, wala tayong ibang dadakilain, kundi ang nag-iisang Diyos sa ating buhay, na siyang tunay na nagmahal sa atin, tunay na umaruga sa atin. Yung kanyang pag-ibig, tapat at wagas. Wala nang papantay, wala nang hihigit pa sa kadakilaan, kabutihan, kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya nga as we sing itong song na ito, nawa talagang naroon yung ating pagpapakumbaba, pagsuko, pagsamba, pasasalamat sa ating tanging Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan na yan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag
na dakila, ang aming Ama, ang aming Panginoon. Tunay nga na hindi ka nagbabago, ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Ikaw ay nananatiling tapat sa buhay ng iyong mga anak. Lagi kang nandyan, O God, upang gumabay, itama, ituwid yung aming mga pag-uugali, yung aming landas, O God. Naririyan ka na nagbibigay liwanag sa aming tinatahak, O God. Nagbibigay liwanag sa mundo na may kadiliman. Salamat, Lord, sa iyong paggabay, pag-aruga, pagmamahal, pag-iingat, Lord, sa iyong biyaya, sa iyong awa, O God, sa kapatawaran, O God. Lord, yung mga pagkakataon na kami ay talagang hindi po tumatalima sa iyong kalooban. Patawad, O Diyos. Pero Panginoon, nararanasan po namin yung pagkilos mo, yung pagmamahal mo sa amin dahil tinutuwid mo kami, tinuturuan mo kami, O God. At sa pamamagitan nito, napapakita mong yung pagmamahal at pag-iingat sa amin. Kaya salamat, Panginoon. Dalangin po namin na yung buhay namin, patuloy na isuko namin, patuloy na naisin po namin yung kalooban mo, patuloy na sundin po namin yung kalooban mo, yung katotohanan sa aming mga buhay. Nawa po ito yung patuloy naming lakaran at wala kaming ibang naisin kundi ang dakilain ka sa buhay namin, O God. Dakilain ka sa buhay ng iyong mga anak. Bigyan ka ng kaluguran, kaluwalhatian. At hindi po namin ito magagawa kung hindi mo kami tutulungan. Alam namin yung help, yung tulong nagmumula sa iyo, God. Kaya sa pagsunod namin sa iyo, ikaw pa rin, Lord, ang patuloy na kumikilos sa aming mga buhay. Kaya, Lord, walang hanggang pasasalamat, Lord, sa iyo, O Diyos. Kulang ang mga salita, kulang ang aming mga inawit, O God, upang pasalamatan, dakilain ka. Pero dalangin namin, Panginoon, na yung aming puso, nakikita mo, Lord, yung pagnanais sa aming puso, yung nilalaman sa aming puso, sa aming paglapit sa iyo, Panginoon. At nawa lahat ng ito na aming ginagawa, Lord, ay maging katanggap-tanggap sa iyo, O God. Lord, patuloy naming itinataas, niluluwalhati, dinadakila ang iyong banal na pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So manatili po tayong nakatayo at tayo po ay magkakaroon ng sama-samang pagbabasa ng ating pag-aaralan na mga salita ng Diyos sa araw na ito. So, kindly open your Bible. So, let's read from Colossians chapter 3 verses 18 to 25 o Colosas sa Tagalog. So, tayo po ay tigigisang verses. So, maikli lamang po itong talatang ito. So, I will read the first verse, kayo po susunod, and so on. So, Colossians chapter 3, verses 18 to 25. So, verse 18, Wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. 20, Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. 22, Bondservants, obey in everything those who are your earthly masters, not by way of eye service as people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men. Knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward, you are serving the Lord Christ. 25, sabay-sabay po tayo. For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality. So blessed be the reading of God's Word. Let's prepare na po ang ating mga tenga, ang ating puso at isipan sa pakikinig ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Maaari na po kayong maupo. Okay, a blessed day to each and everyone. Ang talata po na ating tatalakayin ngayon, dahil ito po yung special na araw, ay lalabas muna tayo sa Book of John,
At tayo po ay mag-aaral sa Aklat ng Kolosas 3:18 hanggang 25. Ito pong talatang ito ay nakatuon sa buhay pamilya. No, ang iglesia po kasi ay pinapaunawa sa atin na ito ay binubuo ng mga pamilya. Kung paanong ang pagdami ng tao ay nagsimula sa lalaki at babae na ikinasal at nagkaroon ng mga anak, gayon din po ang church. Ito po ay magiging matatag, matibay, sa pamamagitan ng maayos na pamilya. Kaya po marami pong mga talata sa banal na kasulatan na ang binibigyan ng instruction ay ang tahanan. At kasama po dito ang pag-aaral po natin ay ganoon nakatuon. Ngunit dahil po espesyal ang araw na to para sa mga nanay, ay bibigyan po natin ng tuon ang mga nanay. So mula po sa talatang ito ay binigyan ko po ito ng titulo na Bondservant Mothers. Pag sinabi po nating bondservant, ito po yung isang uri ng paglilingkod na kung saan itinatali ng isang tao willingly yung sarili niya para sa kanyang mga minamahal. No, sa panahon po, sa ancient times, ang mga bondservant po, sila po yung nahuli sa digmaan, ibinenta, o kaya minsan dahil sa pamilya, sila ay naging mga servant. Pero yung pagiging servant nila ay mayroong kaukulang panahon lang. No, yung iba po, 6 years, after 6 years, pwede ka nang maging malaya. Ang bondservant, ang kaibahan po nito dun sa mga servant, sila po ay nagpasya na hindi na sila aalis sa pamilya na kanilang pinaglilingkuran. Bagamat idinideklara na nung pamilya na yon na malaya na sila, pero sabi nila hindi kami aalis. Mananatili ang aming paglilingkod sa inyong pamilya. No? Yun ang bondservant. At ang bondservant sa panahon nila Apostle Paul, hindi po ito mababang uri ng tao. Merong mga bondservant na sila ay teacher, doktor, businessman, no? May kanya-kanya silang skills na tumutulong kaagapay ng isang pamilya. Ngunit itong mga taong ito, bagamat meron silang special skills, they choose na manatili sa pamilya. Yun po ang bondservant. Ngunit sa umagang ito ay pag-uusapan po natin yung mga ina na kung saan sila ay lumalagay sa sitwasyon of being bondservant. At ito pong bondservant ng pagiging ina ay mayroong tinatawag na emotional attachment, mayroong blood relationship na involved. Kaya po, tingnan po natin ang mga talata. So as an overview, in marriage. So itong mga nanay as wife, no? Bigyan natin ng emphasis. Pangalawa, in parenting. Siyempre, yung mga nanay as mother, no? Yan ang kanilang role. And then in service, dito po binigyan ng tuon yung pagiging bondservant. At itong bondservant na to ay tumukoy din, hindi lang dito sa mga walang blood relationship, kundi malaki ang pananaw natin na ito ay tumutukoy din sa role ng father, mother, and even yung kanilang mga anak. No? Kailangan magkaroon tayo ng mindset of being bondservant. At yung pagiging bondservant na tinutukoy dito ay pagiging servant ng ating Panginoon. No? Maganda tingnan natin sa ganyang liwanag yung mga katotohanan. So una, as a wife. Sabing ganun sa unang mga talata, sabi, wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Dito po, magandang maunawaan natin na nag-utos ang ating Panginoon
Sabing ganon sa mga wives. So yung wives, babaeng may asawa, nakasal. No, yun ang wives. Anong utos sa kanila? Submit to your husbands. Makikita natin na ang utos ay submit. Hindi ito katulad ng utos sa mga anak na obey your parents. No? Sa slave o sa bondservant, obey your masters. No? Hindi obedience, kundi submit. At the same time, itong submit ay nasa tono ng hindi sapilitan, kundi willingness. So, yung babae ay hindi alipin ng asawa, kaya hindi katulad sa utos sa alipin ang binigay. Ang babae na asawa ay hindi rin inutusan na tulad ng anak. No? Kaya ang sinabi, submit. At yung submission ay ibinibigay willingly ng asawang babae para sa kanyang asawang lalaki. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng submit. Pagpapasakop. Kanino? Sa kanyang asawa. So, itong lalaki na kanyang pagpapasakupan, no, nung babae, pinakasalan siya. No, meron silang covenant relationship. At dahil dun sa covenant relationship with God, nagkaroon sila ng pangako na magsasama habang buhay, na kamatayan lang ang pwedeng maging dahilan para maghiwalay sila. Inuutusan yung babae, submit to your husband. At dito, yung submission, mayroong pamantayan. As is fitting in the Lord. So, ang standard ng pagpapasakop, fitting in the Lord. So, hindi yung standard ng kultura, hindi yung standard ng mga nakalakihan, o yung sinasabi ng mga tao, o dahil gusto lang ng lalaki, hindi po as fitting to the Lord. So maganda, makikita natin dito na ang tahanan na tinutukoy dito ay isang tahanan na lumalakad ayon sa panuntunan at pamantayan ng Panginoon. At sila ay may pagkilala kay Jesucristo bilang Panginoon. No? So yun ang konteksto dito. Ibig sabihin, mga believers, Christian, at ganito ang iniutos. Sa aklat ng Epeso 5, no, ito po ay isang church din na kung saan sinabihan ni Apostle Paul ng ganitong mga pamantayan. Sa chapter 5, sabi pong ganon, magpasakop kayo sa isa't isa bilang bunga ng inyong paggalang kay Kristo. Dito ang usapin na babanggitin ay yung relasyon ng pamilya. At unang babanggitin yung relasyon ng mag-asawa. At ang sinabi dito, yung pagpapasakop, hindi lang pala yung babae ang dapat magpasakop sa kanyang asawang lalaki, kundi submit to one another. Magpasakop kayo sa isa't isa. So, hindi talaga ubra o hindi tama yung pananaw na kapag ikaw ang lalaki, yung babae na asawa mo, sunod-sunuran sa'yo. Maling pananaw po yun. Kasi ang unang bungad talaga sa utos ng ating Panginoon, kailangan magpasakop kayo sa isa't isa. No? Ibig sabihin, equal privilege ang babae at lalaki na mag-asawa. Okay po? At ginagawa nila ito, bunga ng kanilang paggalang kanino? Sa Panginoong Yesus na tumubos sa kanila, na nagligtas sa kanila. Ang Panginoong Yesus na naging dahilan kaya napatawad ang kasalanan nila, kaya sila may maayos na relasyon sa Diyos, kaya sila tatanggapin sa langit dahil kay Kristo. At yung pagpapasakop sa isa't isa ay bunga ng pagkilala sa ganung kalagayan sa harapan ng Panginoon. So submit to one another. Kaya nga sa mga single, no, kung nililigawan pa lang kayo ngayon o nanliligaw kayo, isa yan sa dapat na binabantayan nyo sa totoong magmamahal sa inyo, yung nire-respeto ka, ginagalang ka. Hindi binaviolate ang pagkatao mo.
O bilang babae, hindi ka pinagsasamantalahan. O lalaki, may lalaki rin po kasi ngayon, pinagsasamantalahan din eh. So, wag kang wag kang magpasamantala. Kasi importante ang respeto. Importante na pinagkakasunduan nyo yung lahat ng ginagawa nyo alang-alang sa Panginoon. So magpasakop. Ngayon, tignan pa natin itong Ephesians 5. Sa verse 22, ito yung sinabi pa, mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. So makikita po natin, inutusan yung mga babae, magpasakop kanino? So take note hindi sa asawa ng iba. Sa asawa nila. So ibig sabihin, again, importante na kinasal sila. Na may covenant relation. At requirement, yung pagpapasakop. Pero yung pagpapasakop, again, meron tong standard. Katulad ng pagpapasakop sa Panginoon. So kung yung asawa mo ang inuutos labag sa utos ng Panginoon, then sinususundin mo. Kaya nga, pag ang asawa, halimbawa kayo bilang babae, pag ang asawa mo nag-utos, ang sunod na titingnan mo dyan, okay, I must submit to my husband, pero yung husband ko may mas mataas na otoridad sa kanya. Sino yung mas mataas kaysa sa husband mo? Si Lord. Kaya ang tanong, pag inutusan ka, ano ang kalooban ng Diyos? Okay, kasi mayroong mga asawang babae, sabihin ng asawang lalaki, huwag ka na magbasa ng Bible. Huwag ka na mag-pray. Bisa, huwag ka na umattend sa church. Huwag ka na umattend sa fellowship. Titignan natin yon in light ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Yung inuutos ba niya, kalooban ng Panginoon? So, dapat ang sundin natin, ano yung kalooban ng Diyos? Kasi yung pagsuway natin sa utos ng Panginoon, alam natin, nakakasira ng buhay yun. Minsan kasi akala natin, susundin mo sa lahat yung asawa mo. Kung bina-violate na natin yung kalooban ng Panginoon, hindi ka nakakatulong sa asawa mo. Inilalayo mo siya sa Diyos. Hindi magiging maayos yung pamilya nyo. So, I think malinaw naman po yun. Pero kung yung inuutos ng asawa mo, hindi naman magbabiolate sa kalooban ng Lord, sumunod ka. Maski na hindi ka komportable. Okay? Bago ka umattend sa church, magsaing ka naman. Bago ka maging abala sa ministry, maglaba ka naman. So kung hindi naman siya makaka-violate sa kalooban ng Panginoon, tiisin mo na. Amen po ba? Malinaw po ba yun? Sa verse 23, sinabi dito sa Ephesians 5, bakit? Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae. Take note, ito yung responsibilidad ng isang may asawang lalaki. Pero sa June ko pa ito didiscuss. Ulo, no? Siya yung head, siya yung nag-iisip, siya yung nagpaplano, siya yung dumidiskarte sa loob ng kanilang tahanan. Kaya nga sa mga single, halimbawa, babae ka, kung yung nanliligaw sa'yo, hindi kilala si Lord, delikado ka. Kasi ang pamunuan ng isang maayos at matatag na pamilya, kailangan sumasang-ayon ito sa plano at kalooban ng lumikha sa atin. So kung hindi nagbabasa ng Bible o hindi lumalago sa faith, ay delikado ka. And then sa mga lalaki na single, kung mag-aasawa ka, ayusin mo muna yung sarili mo sa harapan ng Panginoon. Kung hindi ka in love kay Lord, pigilan mo muna yung pagiging in love sa iba, lalo na sa liligawan mo. Mataas ang responsibilidad ng pagiging lalaki.
Take note, ang sabi, ulo. Hindi sinabing leeg. Hindi sinabing anong part, ulo. So ikaw ang may otoridad. Ikaw ang mananagot sa Diyos kung ano man mangyari sa pamilya mo. Huwag mo sabihin, hindi, mas maalam naman tong asawa ko sa akin. Ang asawang babae, kailangan tinutulungan niya yung asawa niyang lalaki na maging head ng kanilang pamilya. So nagkakasala rin ng babae kung palaging pinangungunahan niya yung asawa niyang lalaki. Tulungan natin na kung incompetent o hindi sanay yung lalaki, walang kakayanan, hindi niya alam ang gagawin, mga babae, kasama yan sa pinakasalan nyo. So magdusa ka. Pero tulungan mo siya. Kasi hindi disenyo ng Diyos na nangunguna ang babae sa loob ng tahanan. Maliban na lang kung talagang may sakit, hindi makapag-isip ng maayos, kailangan mo mag-take over. Pero kung dumating yung time, nakakayanin niya na maging tagapanguna, doon kayo ibibless ng Lord bilang pamilya. Kaya rin minsan mahirap, yung pamilya kaya nahihirapan, kasi yung lalaki hindi tumatayo sa tama. Baka sunod-sunuran ka lang sa asawa mo. O kaya ikaw ang nagiging head ng family. Ba't ka head ng family? Kasi sabi ng asawa ko . Kailangan po yung may role distinction. Bakit? Sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Kaya importante rito na yung pagiging Kristiyano. Kaya nga, mothers as a wife should submit voluntarily to God-given directives from their husbands. Importante po yan. And then sa verse 19, husbands, love your wives and do not be harsh with them. Again, yung husband ang kausap dito. Ano yung sabi sa husband? Anong utos? Love your wives. Again, sa June na natin ito talakayin. Pero ang punto dito, ang babaeng nagpapasakop sa asawa niya, ginagawa niya yung kasi ramdam niya, alam niya na mahal siya ng asawa niya. Di ba? Sa babae, mas masarap magpasakop pag alam mo, mahal ka ng asawa mo. Tama po ba yan? Tanong ko yung mga babae, parang ayaw nyo. Di ba? Pag alam mong mahal ka ng asawa mo, iniingatan ka niya, pinuprotektahan ka niya, ang sarap magpasakop . Pero pag wala kang tiwala sa asawa mo, di ba? Oops, ba't kaya niya inuutos yun? Ngayon, again, tignan natin yung Ephesians 5. Ito, next month na natin talakayin. Pero gusto kong ipaalam sa inyo, mga lalaki, para sundin tayo ng asawa natin, ang masaya sila. Ito yung sabi, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Paano nagmahal si Jesus? Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia upang maging banal ito. Ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan at walang anumang bahid o dungis. Take note ang initiative sa lalaki. Kaya nga sa mga single, kung ikaw babae, nililigawan ka, tingnan mo kung wag ikaw yung manligaw sa lalaki. Na dapat lalaki ang nag-i-initiate para ligawan ka. At lalaki ang nagpaplano ng mga pamamaraan para maging maayos yung relasyon niyo. Kasi pag mag-asawa na kayo, dapat ang lalaki sanay mag-initiate, tagapanguna. Dito, pagpapaganda, pag-aayos, si Jesus ang nangunguna. At ganun dapat ang lalaki, marunong mag-initiate. Hindi siya yung kailangang utusan pa bago gumawa.
Yung lalaking walang pakiramdam. No? Asawa mo, amoy sinigang na. Ano? Amoy bawang, amoy sibuyas. Ayaw mo man lang ibili na. Kaya hindi siya, hindi, sa June na yon. So, initiative. Sabi sa 28, kaya dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. So, self-love, yung dahilan kaya mo mahal yung asawa mo. Sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong nasusuklam sa sariling katawan, sa halip, pinakakain niya ito at inaalagaan. No? So, may responsibilidad talaga ang lalaki. Kaya kung mga babae, kung yung nanliligaw sa inyo, walang initiative, hindi marunong mag-isip ng ikabubuti mo, mag-isip-isip ka na kung tutuloy mo pa yung relasyon. Mga lalaki, kayo naman, kung nanliligaw kayo, mga lalaki, dapat matuto kayo dumiskarte sa buhay. Okay? Kasi lalaki kayo eh. Kayo magpapasunod sa kanila. Kayo magbibigay ng direksyon sa mapapangasawa at sa pamilya niyo. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. So mothers should be under the care of a loving husband who is considerate, understanding, and honoring her. So, sabi ko nga po, mas madali sa babaeng magpasakop pagka ang lalaki sinisecure siya sa pagmamahal. Now, mother as parent. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Sino dito may nanay pa? Iba yung magtaas. Kinahihiya nyo nanay nyo, no? Ako rin, meron pa. Ano sabi sa atin? Hanggat may nanay ka, hindi edad ang usapin dito. Children, inanak ka. No? Ano sabi? Obey your parents saan? In everything. Okay? Everything. Pero again, may pamantayan, for this pleases, sino? The Lord. So, ang utos sa anak, obey everything. Tanong, marunong ka ba talaga sumunod? O ikaw yung tipo ng kabataan ngayon na, wait, bago ka sumunod, ang dami mong, para kang abogado na kailangan ikumbinsi mo pa yung magulang mo na bakit ayaw mo sumunod. Dito po yung word na obedience, ito po ay military term. Sa military po, pag sinabing harap sa likod, pasulong, alam niyo, ito yung obedience, obey first before you complain. Ganun yun. Kung mali yung inuutos ng magulang mo sa'yo, pananagutan nila kay Lord yung pinagagawa nila sa'yo. Okay? So obey in everything. Kasi halimbawa, pag hindi mo sila sinunod, hindi ka pag-aawalin. Pag hindi mo sila sinunod, palalayasin ka sa bahay. So bilang anak, talagang mapipilitan kang sumunod. Okay? Kaya lang, sa culture natin ngayon, yung bata, sila pa nagpapasunod sa magulang. Alam nyo, hindi disenyo ng Diyos yun. Ang disenyo talaga sa isang tahanan, yung bata natututong sumunod. Kasi nga, yung pagsunod mo sa magulang, take note magulang na maka-Diyos, it pleases the Lord.
So nagbibigay ng pleasure, hindi lang sa magulang it pleases the Lord. So sinong natuwa? Ang Lord. Kawikaan 22:6, yung iba kabisado na to. Ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Kailan daw dapat turuan yung bata? Yung tao? Habang bata pa. Hindi yung pagkamalaki na. Usually, yung formative years, no? Tinuturuan dapat yan. Yan yung, I think, sabi nila, 4 to 7-year-old. Yung iba ang sabi, pagkapanganak pa lang, turuan mo na. Kailan kakain, kailan matutulog, para hindi ka palaging puyat. No? Pinuprograma mo, kailan sila dapat matulog. So may style ng parenting. Paano kumain, and then time will come, paano maligo, no, mga gawaing bahay. And then pag medyo malaki na, turuan mo paano magkaroon ng skill ng mga kakayanan. Importante po yun. Ito, tingnan natin si Jesus. Sa aklat ng Lucas chapter 2, sabi ni Jesus sa kanyang mga magulang, bata pa si Jesus dito sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama? So si Jesus, conscious siya na ang Diyos, kanyang ama. At alam ni Jesus, kailangan nandun siya sa tahanan ng kanyang ama. Ibig sabihin, yung ginagawa ng mga pare, dapat nakikibahagi siya doon. Kaya lang, bata pa siya at this time. Kaya naman tignan nyo, sa verse 51, umuwi siyang kasama nila at dumating sa Nazareth, yun yung lugar na nagstay yung kanyang mga magulang. At anong ginawa ni Jesus? Naging masunurin kanino? Sa kanila. Take note si Jesus na yan. During his formative years, si Jesus kinailangang maging masunurin sa kanyang mga magulang. Hello? Ba't ayaw mo sumunod sa magulang mo? Si Jesus ka ba? Si Jesus nga marunong sumunod Si Jesus, siya yung Panginoon. Lumikha sa atin. Di ba? Alam niya yung status niya. And yet, nung panahon ng kanyang pagiging bata, naging masunurin siya sa kanyang magulang. At dahil dito, lumago si Jesus, sabi sa verse 52, sa kaunungan, sa pangangatawan, at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Pag natuwa si Lord dun sa batang masunurin sa magulang, alam niyo, ito yung blessing Physically, mentally, spiritually, and socially, meron kang maayos na kalalagyan. Tandaan nyo, hindi pera-pera ang usapan para maging maayos ang pamilya. Hindi dahil nakatapos ka ng magandang course sa school. Ang pagiging maayos ng tahanan kapag blines kayo ng Panginoon. Hindi usapin doon yung kung anong kakayanan mo. Of course, responsible parenting, importante, responsible bilang anak. Pero pag nalugod si Lord, magiging maayos. Physically, no, sabi, lumago sa pangangatawan. Lumago sa kaalaman, no, mentally. Kaya nga po, di po ba may mga patotoo na si Bill Gates hindi nakatapos ng pag-aaral. Sino pa ba? Tama ba? Maraming hindi naman nakatapos ng pag-aaral pero mahusay ang kanilang kakayanan.
Kaya nga po hindi usapin yung magpapaalipin ka sa anak mo para makatapos siya ng pag-aaral. Mali eh. Dapat yung anak mo matuto sa pamantayan ng Diyos para i-bless siya ng Panginoon. So yan si Jesus. Obedience in everything. Mothers should be obeyed by their children in everything that pleases the Lord. Okay? Kung nandito nanay mo, batiin mo. Happy Mother's Day. Tapos mamaya pag uwi nyo, sabihan nyo, nice, hindi na ako magmamatigas ng ulo. Okay? Okay ba yan? Be-bless tayo ng Lord yan. Makikita mo yan. Hanggat hindi kumukontra sa kalooban ng Diyos, yung pinagagawa nila, obey. Kaya nga ang role ng mother, they are teacher, role model, comforter, intercessor, peacemaker. They are blessing, homemaker, disciple maker, worker, player warrior. No, ayan po ayon dun sa good, that great, that God. Na doon ko po kinuha yung image na yan. So take note, ito pala yung role ng pagiging nanay. Kaya nga the moment na magdesisyon ka na mag-asawa, kung babae ka, ihanda mo yung sarili mo sa ganitong mga gawain. Kasi kailangan po yan. Kung gusto mo ng maayos na pamilya. Verse 21, sa parenting. Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. Fathers, dito makikita natin na ang initiative talaga sa mga rules and regulations sa tahanan, tatay. Okay? Pero dito yung word na father, it doesn't mean na siya lang. Kasi yung word na pater, no, meron daw po yung, minsan ginagamit niya na ang tinutukoy, mother, father and mother. No? Kaya yung iba, ang translation, parents. Kasi nga po, ang parenting, hindi pwedeng isa lang. Kung mag-asawa kayo, dapat dalawa kayo na nagkakasundo dun sa gagawin yung house rules. Kasi pag hindi kayo magkasundo sa house rules, tatay, nanay, yan ang lumilikha ng rebellious attitude sa anak nyo. Bakit? Kasi sabi ni tatay, bawal. Sabi ni nanay, pwede naman. Sabi ni nanay, wag yan. Sabi ni tatay, sige na, okay lang yan. Alam nyo, ang nililika sa bata, pwede pala akong lumabag sa batas. At dahil doon, nagiging disobedient, rebellious yung bata. Kasi nakukonfuse siya eh. Sino ba yung batas sa bahay? Yung bang pinakamalakas ang boses? Usually, si nanay yung malakas ang boses. Yung bang namamalo? Si tatay yun. Kailangan pagkasunduan yung ini-implement na pamantayan at batas. Hanggang tuwing kailan lang hawak ang cellphone. Kailangan ba bigyan ng cellphone? Ang TV, tuwing kailan dapat manood? Ako po noon, hindi ako pwede manood ng TV. Kasi TV pa lang kami noon, wala kaming cellphone pa. Pagka school days, bawal manood. Nakakapanood lang ako pagka Friday na the other day, walang pasok. Pero dapat, nagawa ko yung assignments ko. Pero hindi lang pag-aaral kasi during weekdays, meron din akong household chores. Kailangan pagising ko, liligpit ko yung higaan. Kailangan ganitong oras, ako magsasaing. Kasi from school, nasa bahay na ako, so ako taga-saing.
Pagka Sabado, tagalinis ako ng bahay, no? Ganon. Kaya nung dumating yung mga kapatid ko, nagtutulungan na kami doon. Importante yun na pagkasunduan. Na walang kakampi sa'yo pag mali ang ginagawa mo. Hindi ka kakampihan ng tatay mo o ng nanay mo. Kasi nga, nagkasundo sila, ito yung dapat gawin. Kaya nga po, mothers, ang parenting po, in partnership with her spouse, should not provoke their children that could lead to discouragement. Ito po yung napansin ko at nakita ko na ano yung nagpo-provoke. Bakit ang bata lumalaki na matigas ang ulo o suwail? O tandaan niyo po ito kung may mga anak kayo. Although, hindi natin dinidiscount yung mga single parent. Marami sa atin single parent din. Kaya very challenging ang single parenting kasi nag-iisa ka lang O kaya hiwalay ka sa asawa mo, pero nasa pangangalaga mo yung anak mo, very challenging yun Ngayon, eto po, yung mga dapat naiwasan. Yung overprotection. Sa pagiging overprotective mo sa anak mo, hindi mo rin siya tinuturuan ng confidence. Maski pagsakay sa tricycle, talagang babantayan mo, anak, baka mauntog ka. Mas malaki pa sa'yo yung anak mo. Anak, hahakbang mo yung kaliwang paa mo pag akyat ng hakda. Yung kanan naman. Overprotective. Hindi mo mapagkatiwalaan. Ang laki-laki ng katawan. Tapos yung gamit niya na mabigat, ikaw pa nagbubuhat. Nagkakandakuba ka na, pero anak mo, dala lang cellphone. Tama ba yun? Baka mapilayan yung anak ko. Kaya nga walang buto yan Kasi hindi mo pinagbubuhat. Kaya nga lampayan Kasi hindi mo, alam nyo, yung hard training, kailangan niya ng katawan para tumigas yung mga buto. Kailangan din niyang masaktan para matuto siya. Kung ikaw palagi sumasalo ng mga pain and suffering niya, hindi lalaki ng maayos yan. Akala mo ba mamahalin ka niyan? Dahil hindi marunong tumanggap ng pain and suffering yan, time will come, siya naman mananakit sa'yo. Dahil alam niya, si nanay mahusay tumanggap ng pain and suffering, kaya sasaktan ko siya. Kaya niya naman magtiis kaya okay lang yun. Pansin niyo po yun, yung overprotective na nanay. Paglaki nila, ikaw din sinasaktan kanila. Kasi hindi sila natutong magbigay ng protection sa'yo. Hindi ka nila iniingatan. Feeling nila kaya mo maging matiisin sa habang buhay. At wala silang tiwala sa sarili nila. Isusuot na damit, itatanong pa sa'yo. Ang laki-laki na. Pangalawa, sinasaktan din natin sila by showing favoritism or comparison without clear standards of right and wrong. Yung bang, buti pa yung kapitbahay natin Alam mo, yung kapatid mo, ganito Nakakapanakit tayo doon. Ipakita natin yung standard natin. Alam mo, itong kapitbahay natin, gusto ko siya kasi nagagawa niya to Tutulungan kita, anak, na magawa mo din yun. Kasi kaya mo yan Kapitbahay natin, kita mo, naglalaban na siya. Ang bigat ng binubuhat niyang timba, makapag-igib lang. Kino-compare mo siya, pero sasabihin mo yung standard. Kasi anak, ang matulungin sa bahay, natututo sa gawain sa buhay. Yung mga ganon. So, magkaroon ng clear standards. Isa pa nakakapanakit, pushing achievement with unrealistic expectations. Ito naman yung pambalanse. Baka ipinagagawa mo sa anak mo yung hindi talaga siya yun. Alam mong dispalinghado yung boses, gusto mo isali sa singing contest.
Huwag ganun. Unrealistic yun eh. O kaya gusto mo isali sa mga sports events. Siya mahilig magbasa ng libro, mag-aral. Hindi siya pang sports. Yung iba naman, academically, mahina. Pero pag pinag-usapan yung palakasan ng katawan, matatag. Baka dun siya eh. Kaya nga ang parenting, inoobserbahan mo yung anak mo, ano yung strength niya? Ano yung weakness niya? Hindi siya para dito. Pero para dito siya. Kaya huwag kang magsiset ng isang unrealistic expectation. Kasi sasaktan mo lang siya. Hindi niya kaya abutin yun eh. Isa pa, nakakapanakit. By not recognizing the worth of a child as God's design. Tandaan nyo, ang anak nyo, hindi ikaw ang may-ari. Napagkatiwalaan ka lang ng Diyos. You are steward. Ngayon, kung yan ay pinagkatiwala ni Lord sa'yo, dapat maging mabuti kang katiwala. Paano yon? Alamin mo yung disenyo ng Diyos sa buhay niya. Kung tinawag siyang maging engineer, doon mo siya dalhin. Tinawag siyang doktor, tinawag siyang pastor, tulungan mo siya na makarating doon sa area na dinisenyo ng Diyos para sa kanya. Huwag mong ipilit yung pangarap mo na hindi natupad sa'yo. May mga ganyan magulang eh. Gusto ko maging doktor nung bata pa ako, hindi siya naging doktor. Kaya yung anak ko na lang. Pipilitin mo yung anak mo maging doktor. Tama ba yun? Tapos nagtataka, ba't palagi kang bagsak sa medisina? Bakit palagi? Kasi hindi siya yun eh. Hindi niya pala gusto yung ginagawa niya. Malinaw po ba yan? Unrealistic expectation. Panglima, by failing to sacrifice for their children and making them feel unwanted. May mga parent po, ayaw magsakripisyo para sa anak. May ganyan. Kasi sarili lang niya iniisip niya eh. Kaya mo ba iwan yung kumare mo at mga barkada mo para mag-alaga ng anak? Yung mga gimmick ng barkada mo, kaya mo bang iwan? Kasi kailangan yung anak mo, may pagplansya mo, maliit pa eh. Matuto magdamit, kaya mo ba yun? Tandaan niyo, ang pagiging nanay, sakripisyo talaga. Kaya kung hindi ka handang humarap sa sakripisyo, umiwas ka na muna. By failing to let children, pang-anim, grow up at a normal pace without proper training. Sinasaktan din natin ang magulang, sinasaktan din natin yung anak natin pag hindi natin siya tinatrato sa edad niya. Nakuha niyo po? Minsan teenager na, ang tingin mo sa anak mo, batang paslit. Ay naku, ano yan eh, madamdamin yung anak ko eh, masasaktan yan. Kaya po dapat habang lumalaki, tinetrain mo siya. Baka hanggang ngayon, sinusubuan mo pa yung anak mo. Kung kaya niya na kumain, huwag mong gawin sa anak mo yung isang bagay na kaya niyang gawin para sa sarili niya. O kaya matututunan niyang gawin para sa sarili niya. Huwag mong gagawin yun. I-training mo siya. Para pag tumanda ka na, kasi tatanda ka din eh. Hindi ikaw pa rin. Kundi siya na yung naglilingkod para sa'yo. Magtiklop ng damit, baka abalang-abala ka sa pagtitiklop ng damit. Yung anak mo, kaya na ba niyang gawin? Kung kaya niyang gawin, hayaan mo na siya doon. Tiisin mo na hindi ikaw yung nagsasaing.
na minsan yung sinaing sunog. At least siya yung nagsaing. Na time will come, magiging maayos din yun. Tiisin mo na yung pagkakataon na yung anak mo nung naglaba, na mantsahan yung lalaban. Ganun talaga sa umpisa eh. Tayo natuto tayo sa pagkakamali natin eh. Tiisin mo na yun. Kasi habang lumalaki yan, gabayan mo, magagawa niya ng tama yung dapat niya. Minsan nga, mas mahusay pa sa'yo yan eh. Amen po ba? Pang-pito, by using love as a tool of reward or punishment without boundaries. Anak, dahil mataas ang grade mo, magja-Jollibee tayo. Paano pag hindi mataas yung grade? Di ba? May pain. Yung bang kailangan niya maging achiever para matuwa ka sa kanya. Kaya ginagawa niya na lang yung lahat ng bagay para tanggapin mo siya. Kailangan niya mag-excel, kailangan niya maging kakaiba, kailangan mahigitan niya yung mga pinsan niya. Kailangan wag po nating gawin yun. Maski bagsak yung grade niya, ipakita natin, anak, okay lang mag-fail. Ito po yung magandang iparinig sa anak. I love you. With God, you can do hard things. You are important. You are so thoughtful, no? Pagka inabutan ka ng tsinelas, uy, salamat anak ha. Yun ang kaya niyang gawin eh. God loves you. You are a child of God. I love spending time with you. No? Ipakita niyo yun. Practice makes perfect. Okay? Sige lang anak, next time, magsaing ka ulit. Ikaw na palagi magsasaing. Ikaw na palagi kasi time will come, magiging maayos din yan eh. God has a purpose for your life. I am proud of you. Di ba? You can talk to God about anything. You are brave. Minsan confidence lang eh. Alam mo, matapang ka naman eh. Kinabahan ka lang eh. You have great ideas. It's okay to make mistakes. Diba? Pag naririnig yan ng anak mo, mas magkakaroon ng tamang direction eh. So, again, isa pang na-research ko, 12 ways parents kill their children's confidence, constant criticism, comparison, overprotection, lack of encouragement, excessive punishment, ignoring their voice, withholding love. Ayaw mong iparamdam yung pag-ibig. Minsan, sa tatay, madalas may problema nun eh. No? Hindi kasi ko showy. Pero alam niyo, ang bata, kailangan niya maramdaman eh. O hindi ka showy. Pero anak mo yan eh, bata pa yan eh. Paramdam mo na. Public shaming, unrealistic expectation, neglecting time. How to prepare your kids for the world? Teach them to think, not just obey. Show them how to fail gracefully and try again. Okay? Encourage curiosity over conformity. Help them manage money before they make it. Okay, huwag lang bigay ng pera. Tulungan mo paano nila gagastusin yun ng tama. Model empathy, not just talk about it. Teach them to stand up for themselves kindly. Make sure they know the value of hard work. Let them experience consequences early. Huwag ka matakot sa consequence nung ginagawa nila. Normal yun. Okay? Okay, last point.
Mother in obedience. Bondservant, sabi sa verse 22, obey in everything those who are your earthly masters. Again, yung bondservant dito, ang tinutukoy dito, yung kasambahay nila. Yun ang tinutukoy. Pero gusto ko pong tingnan ito na yung attitude ng bondservant, dapat ganito rin yung attitude ng tatay, ng nanay, at ng anak in relation to the Lord. Okay? 1 Corinthians 7, tingnan niyo po. Sapagkat ang babae ay walang karapatan sa kanyang katawan, kundi ang asawa. At kung ang babae, sabi sa verse 13, ay may asawa na hindi mananampalataya at pumayag ang lalaking ito na mamuhay na kasama niya, so ibig sabihin, hindi pinigilan yung faith niya. No? Unbeliever yung asawa niya, pero nakakilala siya sa Panginoon at sa pamumuhay nila, yung asawa niya, pinayagan yung kanyang faith para magpatuloy sa Panginoon. So ito yung sabi, wag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Okay? So kung agree naman siya para ikaw ay maging maayos sa harapan ng Panginoon, so gawin mo yun. Pero kung yung asawa mo, hindi mananampalataya at pinipigilan ka sa paglapit sa Panginoon, sa pagkilala sa Panginoon, ikaw bilang asawang babae, mag-isip-isip ka na. Sino mas mahalaga? Sino susundin mo? So very challenging yun. Kaya nga po, importante na yung mapapangasawa mo, bago pa kayo ikasal, dapat sold out sa pananampalataya sa Panginoon. Kasi gusto mo maging maayos. Okay? Kaya nga po may kilala ako eh. Dahil nga ayaw siyang padaluhin sa church, hindi, kumbaga, kinukontra yung faith niya sa Lord. Nag-aaway sila palagi. Ngayon, dahil palagi sila nag-aaway, dumating yung time, they have to decide na pansamantala maghiwalay sila. Pero pinagpe-pray niya na yung asawa niya, time come, kumilala sa Panginoon para mabuo ulit sila. Ganun po. Kasi yung lalaki, ayaw siya payagan sa pananampalataya niya. Kaya nga kung ikaw wala pang asawa, piliin mo na yung tamang kapartner sa buhay. Kasi you will suffer for a lifetime pag hindi siya maayos. So kung meron kang asawa, dapat mong pagkaabalahan yung asawa mo. So priority mo yung asawa mo eh. Hindi pwedeng ine-neglect mo o pababayaan mo yung asawa mo. Sabi, ngunit ang may asawa ay nababalisa sa mga bagay ng sanlibutan, kung paano niya mabibigyang kasiyahan ang kanyang asawa. Take note, pag nag-asawa ka, responsibilidad mo na pasayahin yung asawa mo. Okay, hindi sarili mo lang iniisip mo. Pasasayahin mo siya. Ngayon, kung may ginagawa ka na hindi siya masaya, hindi mo nagagawa yung responsibilidad mo. Pero tandaan nyo, ang totoong kasiyahan, yung kasiyahan na nagiging kalugod-lugod kayo sa mata ng Diyos. Nandun yung totoong kaligayahan. Minsan kasi, para mapasaya mo yung asawa mo, lalayo ka na kay Lord. Kasi ayaw niya kay Lord eh. Hindi magiging mabuti yun. May kilala po ako, ganun ang desisyon niyang ginawa. Umalis sa church. Kasi ayaw nung asawa niya umattend ng church eh. Lumipat nga sila ng church eh. Pero hindi rin nagpatuloy. Hanggang nanlamig na. Pero marami kong kilala, nagpatuloy sila sa Panginoon. Maski na may friction sila, hindi magkaintindihan eh. Pero dahil nagpatuloy sila sa Panginoon, inayos ng Panginoon yung buhay nila.
Hindi tayo expert sa pag-aayos ng buhay, si Lord. Kaya kung gusto natin maging maayos yung kapartner in life natin, dalhin natin sila sa Panginoon. Ang nanay, yan ang mga trabaho sa bahay. Child raising, food preparation, marketing, cleaning. Pero alam nyo, yung sinasabi ditong mga responsibilidad, ituro nyo rin sa anak nyo na magawa nila yon. And then, nanay, magtulungan kayo ng asawa mo. Nakalimutan ko pa nga dyan ilagay yung paglalaba. Kailangan kasi sa buhay yan tulungan yan And then take note, pag ginagawa natin yung mga bagay, not by way of eye service, as people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Hindi pakitan tao. Mahirap po kung pakitan tao lang yung kabaitan mo. Kasi time will come, mapapagod ka. Yung bang pag nandyan siya, ginagawa mo yung tama. Pag wala siya, pag nasanay ka ng gano'n, alam niyo, apektado yung pagkatao mo, yung character. At pag apektado yung character mo, tandaan niyo, yung character natin, yan ang dala-dala mo, maski saan ka pumunta. Kung ikaw plastic sa harapan ng mga kasama mo sa bahay, maski saan ka pumunta, plastic ka. Kasi pagkatao mo na yun Pero kung ikaw seryoso, mapagmahal, totoo, yan din ang dadalhin mong pagkatao. At mas maganda yun. Bakit? Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. So ang mindset, for the Lord. Sabihin nyo nga po, for the Lord. So, hindi para sa asawa mo, hindi lang para sa anak mo, but for the Lord. Yung mga anak, ganun din. Hindi ka mabait dahil sa nanay mo o dahil sa tatay mo, kundi for the Lord. Ganun din. Lahat tayo, for the Lord. Kasi time will come, kung anak ka, yung magulang mo, hindi palaging nandyan. Hindi lahat ng pagkakataon nandyan sila, pero kung natuto ka na ang ginagawa mo for the Lord, maski saan ka mapunta, maayos ka sa trabaho mo. Kasi for the Lord. Kaya turuan din natin yung mga anak natin, for the Lord. Ako umiiwas sa bisyo ng sigarilyo, inom ng alak, barkadang hindi maayos. Kasi itinanim sa puso ko yung takot sa Diyos. Kaya maski wala yung magulang ko, inaayos ko sarili ko. And even ang parent ko, nagkakamali din Pero ginagalang ko pa rin sila. Bakit? Ginagalang ko sila for the Lord. Di ba? Nasaktan nila ako, pero andun pa, hindi nawala yung paggalang ko. Kasi bakit? Kasi inutos ni Lord igalang ko yung magulang ko. So ginagawa ko yung bagay-bagay for the Lord. Kawikaan 31:30, ang pagiging kaakit-akit ay makapandalaya at ang kagandahan ay kumukupas, pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Mga single, yung liligawan mo ba o nililigawan mo, may takot kay Lord. Pag wala, matakot ka na. Kasi ito yung totoong kagandahan may takot sa Diyos. Magiging loyal yan sa'yo, magiging faithful yan. Kasi kay Lord nila gagawin yung lahat ng bagay. Hindi lang dahil sa'yo. Hindi dahil gwapo ka, kaya sila mabait. Hindi dahil binibigyan mo sila ng sweldo mo. Kasi kilala nila ang Panginoon. Kaya sila maayos. 1 Peter 3:4 and 5,
Sa halip, pagandahin ninyo ang inyong kalooban, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago. Maging mahinhin kayo at maging mabait, ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos. So, palagi ang consideration, anong tingin ni Lord sa akin? At ito ang ginagawa ng mga babaeng banal noong unang panahon. Nagpapaganda sila sa pamamagitan ng pagpapasakop nila sa kanilang asawa. Ba't sila nagpapasakop sa asawa nila? For the Lord. Okay? Kasi kilala nila si Lord eh. How to be a godly model. So, surround yourself with Christian friends. Kaya nga po yung asawang babae na nasa bahay lang, nandun lang, nakikita niya lang anak niya, asawa niya, labahin. Yun lang nakikita niya, delikado po yan. Hayaan nyo na yung asawang babae, o kayo mga asawang babae, makipagkaibigan kayo sa Kristiyano. And then yan pa, lead by example, be active in church, pray for your children, cheerfully serve your family unto the Lord, teach your kids to love God, spend time with God every day, build up your home. Importante po yan. Merong reward sa obedience sa Panginoon. Knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving, sino? The Lord. Ganyan ang bondservant. Serving the Lord. Para sa Panginoon. Naglilingkod ako para sa Panginoon. Yan ang bondservant eh. Hebrews 6:10, hindi niya makakalimutan ang inyong mga ginawa. 1 Corinthians 15:58, tandaan natin, hindi mawawala ng saysay ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Okay? Pero tandaan nyo, for the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done. May consequence ang paglabag sa utos ng Diyos. And there is no partiality. Okay? Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Yan yung sabi sa mga Ngawal 12:14. 2 Corinthians 5:10, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Okay, take note. Ganun po talaga ang sitwasyon. Lahat ng ginawa natin dito, haharap tayo sa Panginoon. So in marriage, as wife, submit willingly to a loving husband. In parenting, as mother, show children how to live godly. In service, as bondservant, serve God with reverential fear. Okay? Hindi po may aalis yung mga katotohanan na yan. At bilang model, ito po yung tinuturo sa atin. Now, as an application, husband should be loving, caring, and protecting to their wives. Yan po yung sinasabi sa atin eh. Mother as a loving bondservant in the Lord. Yan ang role. Loving bondservant. In parenting, sabi sa mga talata, children should be obedient and submissive to their godly parents. Okay, mga anak? Dito, mothers as loyal bondservant for the Lord. Pansin nyo, ang tahanan maayos pagka ginagawa ni tatay, ni nanay, ng anak.
yung dapat nilang gawin. Kaya huwag nyo sisihin yung, kasi si tatay kasi si nanay kasi kailangan nating gawin yung dapat nating gawin sa bahay para maging maayos yung pamilya. At gagawin natin to in service as bondservant. Kaya dito, husband, wives, and children should learn to fear God. Above all, mothers as living bondservant of the Lord. Lingkod tayo ng Panginoon. Lahat tayo. So as a challenge, eto na ba tayo ngayon? Do we balance family life with God's ordained rest? Nanay, magpahinga ka naman. Huwag puro trabaho. Hindi tayo dinisenyo na work, work, work. Mayroong work and worship. At yung worship, nagpapahinga ka sa piling ng Panginoon. Magbigay ka ng time para sa sarili mo upang mas lalo kang maging malapit sa Panginoon. So, andyan po yung mga suggestions sa image na yan. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Nawa, hindi lang happy yung ating Mother's Day, kundi may you be blessed. Amen? Pag sinabi kasing bless, galaw ng Diyos yun. Yung happy kasi, tayo yung lumilikha Usually, ang happiness nawawala din. Pero once you are blessed by God, you will have joy, you will have peace, and you will have love na galing sa Panginoon. Nawa ito yung maging prayer natin sa Panginoon. I
now to the King eternal, immortal, invisible, the only God. Siya na ating pinaglilingkuran. Siya na dahilan kaya tayo pinatawad sa kasalanan. Kaya tayo itinuring na anak ng Diyos dahil sa kanyang pagtubos sa krus ng Kalbaryo na ating pinanampalatayanan sa ating Panginoon at tagapagligtas na nagsagawa ng paglilinis sa atin at sa kanyang banal na Espiritu na nagbibigay ng kakayanan upang ang kaligtasan na ating tinanggap ay mawanasan natin, may pabuhay natin. Sa bawat isa na narito, ama ng tahanan, ina ng tahanan, mga singles, lolo, lola, mga anak, kabataan, may the Lord bless you and keep you, and may the face of the Lord shine upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everyone says and agree. Amen. Napakap po natin ang Lord. Bakit po may Gospel Coalition Church? Tandaan natin, anong mission natin? Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. At gagawin po natin yan sa pamamagitan ng, ano pong gagawin natin? Sharing Christ, changing lives. Amen? Let us give a round of applause. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.